walang iba ang pinagpapatayan. Hindi ang pamumusarin natin ang ating sarili, hinanang ating mga nagawang makapasala upang maging karagadagan tayo tumanggap ng banal na katawan at dugo ng Panginoon. Umawit po tayo ng pagsisisi. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, natawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagtabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. O Diyos, naghanda ka ng mga biyayang di nakikita sa mga umiibig sa iyo. Iasig sa aming mga puso ang matiyak na pagmamahal sa iyo upang kamtan ang mga itinangako mo pagkatapos na inilinda ng higit sa lahat ng bagay. Alang-alang sa anak mo, si Jesucristo, Panginoon namin, nabubuhay ang nag-aaring kasama mo at ang Espiritu Santo, magpagsawalang hanggan. Ang tunay na kalunungan ay batay sa pagkilala at paglilingkod sa Diyos. Ang nagkakamit ng kalunungan ito ay tulad sa isang taong tumulong sa isang kasaganang kapagkainan, nabubusog at nasisiyahan siyang lubos. Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Gumawa na ng tirahan itong karunungan na itinanuna sa pitong patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin. Ang mesa ay inihanda, punong-puno ng pagkain. Katulong ay isinubo sa gitna nitong bayan, upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman, dito ay lumapit. Sa mga walang buwang ay ganito ang sinabi. Halika kayo inyong kainin ang pagkain ko at ugahin ang inumin, inilaan ko sa inyo. Lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay at ang landas ng unawa, ang tahakin at daanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
San Pablo, lahat ay biyayang kaloob lamang ng Diyos. Inaanyayahan ng apostol ang mga nagbagong loob na magpasalamat tuwina sa Panginoon at sikaping mamuhay ayon sa banal na Espiritu. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Sapagkat masama ang takbo ng daigdig. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Huwag kayong mga hangal. Unang-unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing, sapagkat nakasisira iyan ng maayos na pamumuhay. Sa halip ay sikapin ninyo mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Sama-samang ipahayag ang inyong damdamin sa pamamagitan ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos at Ama dahil sa lahat ng bagay, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo mo ang lahat. Sino mang kumakain sa katawang aking hain ay nananahan sa akin. Sumayin niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang tinapay na ibibigay ko ay mabubuhay na sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito nagtalo-talo ang mga buti. Paano maibibigay sa atin ang taong ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, maligang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At maligod
kakainin sa huling araw. Sapagkat ang aking naman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking naman at uminom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagturo sa akin at ako'y namubuhay dahil sa kanya. Ay hindi naman ang timang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkain bumaba mula sa langit. Ang kumakain ay mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila pagaway kumain dito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pawin nawa ng santo kasulatan ang ating mga kasalanan. Salamat sa Diyos. Ako ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito. Mabigat na pangungusap mula sa bibig ng Panginoon sa Ebanghelyo ni San Juan. Mga minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya. Takot ba kayo sa kamatayan? Takot ba kayo mamatay? Sino ang hindi mamatay? Lahat tayo takot sa kamatayan. Pero, siguradong darating ito, hindi ba? Sa ayon sa hindi natin haharapin natin kung parang araw. Pero hanggat maaari, may maliban natin, mapahaba pa natin ang buhay natin sa daigdig nito, ay gagawin natin ang lahat-lahat. Kahit tugurin natin ang kaunang sentimo na ating inigo. Bakit? Sapagkat hindi natin alam kung yan na ang katapusan ng buhay natin. Kaya po, lahat tayo takot sa kamatayan. Hindi natin alam kung ano magaganap pagkatapos nito. Kaya tayo ay gumagawa, tumutuklas na lahat ng uri ng gamot, lahat ng uri ng kumagay at pinagtin para maiwasan natin ang kamatayan. Gugugol tayo at hahanapin natin ang lahat ng paraan upang tayo ay hindi agad dumating sa pagkakataon ito. Kaya ito ang ibigay sa atin ng Panginoon. Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Mabubuhay magpakailanman ang kumain nito. Ito, ibigay sa atin ng Panginoon ang tanging gamot na tanging daan upang hindi tayo dumaan sa kinatatakutan natin ng kamatayan. At yan ay walang iba kung hindi ang banal na tubig, ang pagkain galing sa langit. Ano man kung gawin natin, pati himala, ay hindi makapibigay ng kalutasan sa kamatayan. Tingnan ninyo, si Lazaro, best friend, hindi kang manalig ng Panginoon. Namatay, pinakisapan ng Panginoon, binuhay niya, pero namatay din. Namatay din. Yung anak ng Jairus na pagdalagina, pinakiusap sa Panginoon na buhay, nabuhay, pero namatay din. Kaya anumang bagay dito, nalaman ay ating hahanapin ng kamatayan. Ang tanging makapagligtas sa atin ay ang tinapay ng sinangako ng
Pero ang kinakailangan tulad ng anumang pagkain, maaaring makapagbigay buhay o makapagbigay kamatayan. Tingnan ninyo, napagkaraniwang pagkain, yung batang sanggol na kaliigigi pa lamang sa kanyang ina, pakanin mo ng bulalo o linso, mabubuhay na yun o mamamatay? Mamamatay, bakit? Baka nakamamatay yung makakain sa taong may mataas na tradisyon. Yung kanyang dugo ay mataas, pakanin mo ng puro kaging baboy, ano mangyayari sa kanya? Mabubuhay o mamamatay? Mamamatay. Gayun din sa pagkain, binangako ng Panginoon. Kinakailangan kaya mo tanggapin sila na nagbibigay mo. Sapagkat kung ikaw mayroong mabigat na kasalanan, nakamatay ka ng tao, nakikilapit ka sa libo at tao, ikaw ay nagnakaw ng napakalaking halaga. At tinanggap ito ng walang pagsisisi, walang pag-uumpisaan. Makamamatay ka o makabubuhay? Makamamatay. That is what we call sacrilege. Tanggapin mo na ikaw ay merong mortal sin kung mabigat na kasalanan. Kaya sa pambagay, ano ang tawag sa komunyon na ibibigay sa tao na malapit ang mamatay? Ano ang tawag sa komunyon na yan? Kapag ang isang pari tinawag mo yun na nag-iigalo at kaya kayo na tumanggap ng communion, binigyan ng pari, ano ang tawag sa komunyon na yan? Ang tawag mo yun ay biyatiko. Bibigyan ninyo? Isa pa. Biyatiko. Yung biya, sabihin natin, ay daan. Yung tiko ay nagaling sa siko. Sigo. Sabihin natin ay pagkain. Yan ay pagkain sa taong maglalakbay. Yan ay pagkain sa taong lilipat sa kabilang buhay. Kaya ang tawag ko doon ay hindi Holy Communion, kundi biyag o pagkain ng isang tao o bawal ng isang tao naglalakbay. Kaya napakahalaga po kapag meron may sakripisyo, itawag agad niya ng pari. Hindi yung iba ay natatapos tumawag ng pari dahil sa pag-akala nilang mamamatay na yung tao. Pagka-atakin sa puso kapag nakita daw yung pari dahil sa yung mamamatay. Hindi po. Yan yung pampalakasin ng tao ng anuman ang kalooban ng Diyos sa kanya. Pero napakalaga ay yung pagkain ay namin niya sa pagtabing buhay sa kabilang buhay. Yung biyan. Kaya naway lalong malaki yung ating pananalig, pananampalataya sa bawat komunyon na ating tatanggapin o tinatanggap hindi tayo mag-isipan. Tayo hindi na tao, kundi anak ng Diyos. Ang pagka-anak ng Diyos natin ang pinipika sapagkat si Kristo na tunay na anak ng Diyos na tao na mag-uloho ay ako o kayo at magkat sa Kanya ay naging iisa na. Tayo naging tunay na Diyos tulad ng Kristo. Tayo tumayo na para sa pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos Ama ang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya na dahil ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay ng liglig, nanaog sa kinaroonan ng mga limao. Nang may katong araw,
pari at mga diakono ang kanilang buhay sa taus-pusong paglilingkod sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Purihin, Ama, pagtibayin mo ang aking pananampalataya sa banal na Eucharistia. Maging matatag nawa ang mga namumuno sa pamahalaan sa kanilang mahusay at tapat na paglilingkod sa bayan. Manalangin tayo. Purihin, Ama, pagtibayin mo ang aking pananampalataya sa banal na Eucharistia. Makakita nawa ang mga may sakit, mga biktima ng karahasan, at mga naging kabos ng pag-asa at biyaya sa pamamagitan ng banal na Eucharistia. Manalangin tayo. Purihin, Ama, pagtibayin mo ang aking pananampalataya sa banal na Eucharistia. Maging karamay nawa tayo ng mga nais magbalik loob sa Diyos at tanggapin natin sila sa pamayanan ng buong pagmamahal at walang panghusga. Manalangin tayo. Purihin, Ama, pagtibayin mo ang aking pananampalataya sa banal na Eucharistia. Makita nawa natin ang kaugnayan ng pagdiriwang ng misa sa ating buhay, kung paano tinanggap natin si Kristo, maibahagi din nawa natin siya sa ating kapwa. Manalangin tayo. Purihin, Ama, pagtibayin mo ang aking pananampalataya sa banal na Eucharistia. Manalangin tayo para sa ating sariling pangangailangan. Sa inyong mga pagpanalangin sama, ang ating mga kanyang-kapat at kanyang-kapat sa iyo. Ang ating parokya, sabihin na itilangin natin. Ang pasasalamat ng Diyos, Noel Yasa, Micaela Eugene, Kasi, Ryan Mokita, Isa, Bago, nagbibigol ng kanilang karawat ng Pilipinas, John Michael Menendez, at pasasalamat ng kapag kami. Mga kaibigan, nina Yunita Miranda Sampang, Joseph Angel Dayan Anton, Amaling Angelo Ini Marco, Corino Leoni, Evangeline Cruz, Actividad, Romeo, Marino, lahat po ng mga minisakit, tulad ng Pedro Bonifacio, Jonah Hong, lahat ng mga nasa hospital namin na nasa ICU at emergency ward. Manalangin tayo sa Panginoon. Purihin, Ama, pagtibayin mo ang aking pananampalataya sa banal na Eucharistia. Sa iyo ang mga lahat ng ito ang ibigin sa ngalan ng mga anak at si Kristo aming Panginoon. Amen.
Manalangin tayo mga kapatid upang itumating sa pagkisip ng ikasagulog ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karamanan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Tanggapin mo, Panginoon, ang mga alay ng iyong bayan at palitan ito ng iyong mga pagpapala at sinalo kami ng iyong pag-ibig upang maligawan sa aming matalang at lipunan ang iyong mga biyaya. Alamanan sa alam mo, Yesu Cristo, Panginoon namin, nabubuhay at naaring kagsama mo at ang Espiritu Santo magpagsawalang hanggang. Sumayon, Panginoon. Isipin ninyo at mamin ang Diyos. Pagsalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Tunay na malaman at matuwid ang bawat at nakagaling na magpasalamat kami langit sa iyo, Amang Banal, Diyos na makapangyarihan at walang hanggan. Nilalamuan namin ang iman at itinatanging ang ibang panahon. Ginawa mo na ng mga lusunod na naman at lahat ay pinupayaw sa kanyang pag-aalaga. Ginawa mo niyang kapitula ng manlang hilipan upang magpunin sa iyo sa tuwinang sa lahat ng kawamang pagmamahal kay Kristo aming Panginoon. Ang langit at lupa, ang mga ulan at angel ay sumasamba, nagpupuri, nagpupuri sa iyo.
Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis, maging pasalamat sa iyo, at ibigay yun sa kanyang mga naglalang kahilingan. Tanggapin ng lahat ito at inilig. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang pangkalipan, na para sa iyo para sa lahat ay bubugos sa iyong pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Ipagdaman natin ang sakramento ng ating pananampalataya. Kaya sa pagbalitaan sa kamatayan at balik pagkabuhay ng iyong anak, iyari namin sa iyo ang mga tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagbibigay ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat inarapat mo kami ng makinig sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Kapag mawawag sinasama namin at kami makikinabang ang katawan ng dugo ng Kristo ay pagkitahin ng Espiritu Santo. Alalahanin ng Panginoon ang Santa Iglesia sa buong daigdig, kasama ang Santo Papa, si Francisco, ang aming Archbishop Jose, at lahat ng mga pari. Kami mo ganang ang Iglesia sa buong ng alalahanin mo rin ang ating mga kapatid na nabubuhay at umaasa sa muling mabubuhay. Alalahanin po natin ang mga pangalan ng ating mga lumao para sila lahat ay makasama sa misang ito. Ang mga kaluluwa sa purgatorio at po natin kalimutan. Ay naman sinananay, hindi Tony, o hindi Gerardo, Jim, Arturo Benito, Francisco Rosario, Antonio, Cristina Cruz, Manuel Cano, Edwin Victoria City, Gloria Daniel, Carmen, Carmen Padrón, Rosa, Peter, Emilio, Padre
for our grace and Lord God. Sa lahat po ng mga pari, lalo na naman sa at lahat-lahat ng mga limaw. Tanggapin mo sana sila sa lahat mo harapan. Maawa ka sa aming lahat. Gawin mo kami marapat na pumasok sa buhay na walang pagkakala. Kasama ng Maria, dinainan ng Diyos, kasama ng mga apostol, at lahat ng mga banal, at umupat ang iyong kalooban sa lahat ng panahon upang magpuri sa iyo. Alam-alam kay Kristo aming Panginoon. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng pagkalat kapurihan sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, mapagsawalang hanggan. Dahil po ngayon, magkakapatid, sama-sama umawit ng panalangin. Hinihiling namin ang Panginoon na iligtas mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa aming kapanahonan. Upang sa tulong ng iyong awa, kailangan kami maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng higayin. Samantalang hinihintay namin ang masiyang pagbabalik ni Yesu Kristo aming Panginoon.
Nagtatanong sa inyo ang aking kapayapaan. Pagbasahan sa anak-anak ang aming pagkakasalan. Hindi ang pananampalataya ng iyong Kristo. Pagkalooban niya ng kapayapaan at pagkakaisa. Aling tigasisya na iyong kalooban. Nabubuhay ka sa dakali, magkasawalang. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumunod. At sumayon Magpatiyan tayo at magpagalang kapayapaan ng isa't isa. Ang pera ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa pa sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa pa sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. ito ang Panginoon ang tinapay na umaawakan sa langit, nagbibigay ng walang hanggan. Nagpapalang sa kanyang tumatang sa pagkakataon. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako. Away magkakaroon ko ng pagkawan ng Kristo, hanggang sa pagkakataon. Amen.
Kaibigan at sakramento nito, nabagyan kami ng buhay ni Kristo. Sinasama namin ang buong kapamamano na kami namin sulat sa Kanya ay makapilit siya sa langit. Alang-alang Kristo namin Panginoon. Dalangin sa Maray na ng Loreto. O banal na Diyos, mahal na Virgen Loreto, pintakasi ng mga naganap kayo sa ipapawid at tagapagligtas ng aming mga tahanan laban sa sulok at mga sakuna, inaangklo ng mga mag-aaral. Pinasasalamatan ka namin sa mga biyayang pinagkaloob mo sa amin. Buong pananalig kami humihiling ng iyong makailang paghinap at pag-aaral. Pakinggan mo nawa ang mga ibig at dalangin na iniluluhog namin sa iyo. Sige pagpapatawad ng aming mga kasalanan. Sa ikaluluwalhati ng banal na simbahang Katolika. Sa ikaliligtas sa mga kaluluwa sa purgatorio. Sa ikababanal ng aming kaluluwa. Sa ikapagbabalik loob ng mga makasalanan. At sa ikapapayapa ng sanlibutan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Mahal na Birhen ng Loreto, panalangin mo kami. Magsipo muna para sa ilang pabalhin. Una, bilang paghahanda sa mga pagdiriwang sa karangalan ng mahal na Birhen ng Loreto sa Disyembre at sa iba pang mga paghahanda at gagawin dito, narito po isang pabalhin mula sa ating parokya. Magalak sa Loreto magalang, iba na rin, tunay na pinagiging at mapagpalang Diyos sa pagkakaloob niya sa atin na bilang ating Birhen ng Loreto at sa pamamagitan ng simbang ating Birhen ng Loreto, mapagkakalooban pinakamataas sa pagkilan ang konungsyon ng politika. Kaibigan ko namin na sa aming biyaya, kaya natin ko na sa atin, kaya maraming lamang natin yung pagkandaan lahat ng pansin, kalakasan, kanino, dapat. Bilang isang pamilya na magmana ng palagaya at papadyano ng simbahan ng Loreto sa pagpalaw, na siyang tahanan, mahalaga ng umibog sa ating mga puso na ang tahanan ay lugar ng pagmamahalan, pagtulungan, pagbibigkayan at pagpapalakas ng loob ng bawat isa, anuman ang laban. At sa biyaya ito, ating natanggap, sama-sama po natin nagiging upang maipag-iwang at matanggap natin naman ito ang maringalang pagiging ang pagtutulong ng imahe ng Birhen ng Loreto ng koronang komunidad at ang pagpapagawa ng pagtabulong at mahalay na hamon sa priwa ng sulat. Kaya kung tayo ay magsasagawa ng napatapong alay para sa tahanan at sa korona, sa second collection para sa tayo. Pakiisanawa tayo sama-sama namin pagsulitin at lalampayin ng daan patungo sa ating tahanan. Sapagat sa pamamagitan ng ating banal na Diyos, pagbubuo ang bahay ng ina na siya ating tahanan at kanlunan sa ating pananampay sa buhay. Maraming salamat po. Mabuhay ang Birhen at parokya ng Loreto. Makibahagi nawa tayo sa espesyal na koleksyon na ito para sa ating mahal na Katola. Maraming salamat po.
Ikalawang pabatid, tinatawagan po ng ating parokya ang mga kapatid nating bahagi ng LGBTQIA+ para sa isang pagbubuo at pagsasama-sama ng kanilang sectoral jubilee sa August 23, Biyernes, sa ganap na 7 p.m. sa 4th floor ng ating parish rectory. Ikatlo, ang mga oras at mga araw ng pag-umpisa sa ating parokya ay tuwing araw ng linggo, 10 a.m. at 5 p.m. at tuwing Miyerkules at Biyernes sa oras ng 5 p.m. At panghuli, para po sa mga nagpadala sa Kumbinang Bayan na gaganapin sa August 31, ang mga araw ng seminar ay ngayon, August 18 at August 25, araw ng linggo, sa ganap ikatatlo ng hapon. Maraming salamat po sa iyo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sa iyo, Ang malay-lawa ngayon ng mga kapangyarihan ng Diyos, Ama at Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang kapangyarihan bumalang tayo, daladala ang buhay mo ng lahat at tinatap natin. Salamat sa Diyos. Maaari na po pumasok